Alagang Amoso. Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Ang programang para sa mga Filipino seafarers at kanilang pamilya. Maghahatid ng impormasyon, magbibigay ng inspirasyon, at tatalakay sa kanilang mga sitwasyon, kalagayan at iba pang mga pangangailangan. Alagang Amoso. Kasama si Camille Simbulan dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko. Magandang araw po at welcome po muli sa Alagang Amosop, ang serbisyo publiko sa radyong hatid ng Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines o AMOSUP at ng Radyo Pilipinas World Service. Sa programang ito ay pinag-uusapan po natin ang iba't ibang programs and welfare services ng AMOSUP para sa mga miyembro at dependents ng ating unyon. Tinatalakay din po natin ang mga napapanahong issue tungkol sa mga karapatan at kapakanan ng mga magigiting nating Filipino seafarers or sea-based overseas Filipino workers. Ang Alagang Amosop ay napapakinggan sa mga shortwave frequencies na 9.920 MHz, 15.190 MHz at 12.120 MHz. Sumasahim papawid din po ang ating programa sa flagship station na Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738 kHz tuwing linggo alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi. Special shout out syempre sa mga miyembro ng Amosop at sa lahat ng mga Pilipinong mandaragat sa iba't ibang panig ng mundo na nakatutok sa atin. Alagang Amoso. Dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko. Welcome po muli sa isa na namang makabuluhang episode ng Alagang Amosop at sa episode natin ngayong araw, ang ating tatalakayin ang isang natatanging parangal na nagbibigay pugay sa husay, sipag at determinasyon ng mga anak ng ating mga overseas Filipino workers. Ang ika-15 Gawad Anak OFW, 10 Outstanding Sons and Daughters of OFW's Student Achievers o TOSDOSA Awards. Upang mas makilala natin ang layunin at kahalagahan ng programang ito, makakasama natin ang Catholic Bishops' Conference of the Philippines o CBCP, Episcopal Commission for the Pastoral Care of Migrants and Itinerant People or ECMI, Luzon Regional Coordinator, and founder of TOSDOSA Awards na tumutulong sa pagkilala sa sipag, talino at tagumpay ng mga kabataang anak ng OFWs at Pilipinong mandaragat. Let us all welcome to the show Mr. Edmund Ruga. Welcome po to Alagang Amosop. Maraming salamat po sa pag-guest sa programa niya. Ayan, Sir Edmund. Una sa lahat, congratulations po sa isa na namang matagumpay na pagdaraos ng 15th na po, no? Ika-15 Yes, Gawad Anak OFW TOSDOSA Awards noong nakaraang April 10. Para sa kaalaman po ng ating mga tagapakinig, ano po bang ibig sabihin ng TOSDOSA Awards? Ano po ang layunin nito? At paano po ito nagsimula? Actually, ito ay pinamagatan naming Gawad Anak OFW. So parang we would like to recognize mga anak ko ng OFW. But sabi namin, tingnan natin kung ano yung mga pwedeng awards. So that's why we conceptualized the term TOSDOSA Awards. So we would like to get the 10 Outstanding Sons and Daughters of OFW Student Achievers Awards. Actually, nagsimula siya way back 2008. But prior to that, mga 2006, 2007 ay tiningnan lang namin kasi yung parang 'di ba may mga findings kasi sa mga anak ng OFW na medyo hindi favorable or may sabihin natin unpleasant yung mga findings sa research. So we need to validate that because pag nagko-conduct kasi kami ng formation program for the migrants children sa mga schools, parang feeling ko hindi sila nakikinig kasi sometimes we do the presentation na ang pinipresent natin ay based on the research kasi that's the findings. Opo. Pero parang feeling ko nga pag nagtutok ako, parang gusto nilang batuhin ng ako kasi medyo negative kasi di ba naman yung findings. So that's why Negative in the sense na yung effect po ng yung long distance relationship with their parents, yung ganun pong mga facts based on the data that you have gathered. Kasi pag pinipresent namin na anak OFWs ay may behavioral problems kasi that's the findings ng research. Pero di-disagree yung mga anak OFW. Kaya sabi namin, kailangan nating i-validate talaga ang sitwasyon nila kung totoo bang may ganun silang experience sa schools. So and then turn out, sabi namin, why not
have this kind of award, parang tingnan natin yung the excellence. Actually, ang Opo. nagsasabi sa amin, yung mga guidance counselors ng different schools na, sir, parang yung iba pong mga anak ng OFW, hindi maganda yung napapakinggan tungkol sa kanila. So that's why sila rin nagsasabi sa amin na maraming mga excellent anak OFW na hindi na may mainstream. So that's why ginawa namin yung awards na ito. So parang nagsimula po siya na parang na-realize nyo na yung strategy on informing, educating, and engaging with the children of OFWs parang hindi effective. We need to give positive vibes kasi. So parang pag pinipresent mo ito sa sector mo na sila ay yung too negative yung findings. Opo. Parang minsan ganito ang tingin nyo sa amin, sa sector namin. Sige, hindi na kami mag-strive more. So parang negative. binaliktad namin. Opo. Okay, So parang you turn the tide. Parang Yes. ganon. Iba po yung naging approach natin. Yeah. More on the positive. Yes. Opo. Kasi we Kasi would like to mainstream that. Kasi dapat yun naman talaga mapakinggan ng mga, totoo naman na may problema yung mga OFW. Kaya lang, bigyan naman natin sila ng magandang balita tungkol sa kanila. Yes, sir. At saka kasi siguro, yung findings din na influence din po siya somehow ng pop culture. Kasi nung previous years, no, siguro ng mga late 90s, early 2000s, syempre, iba pa yung sitwasyon sir, no? So, wala pa masyadong form of communication yung magulang sa anak. And then, yung pop culture, makakanood ka ng mga movie na yung nag-OFW yung nanay, tapos pag uwi niya, yung anak parang pasaway. Kumbaga, parang may influence din yung ganong connotation. Pero, nung nagpunta nga po kayo on the ground, parang iba. Parang iba naman pala yung kanilang experiences. So, nakikita kasi na mga binabanggit sa amin ng mga advisors, guidance counselors na ang dami na mga mahuhusay na hindi nabibigyan ng pagkilala or Enough i-mainstream yung kanilang mga skills and talents and excellence. Opo. And that's exactly what you did. Yeah. So, paano po kayo nag-start? Did you start with a small, sir? A small group of schools? Or paano nyo po siya sinimula na i-promote? Noong 2008, parang prior to that, 3 years later, ang program talaga namin, it's the formation of the migrants children at the school level. So, ang tawag namin dyan ay SDOFP o Sons and Daughters of OFW Formation Program. So, itong TOSDOSA Awards ay part lang ng output or result ng SDOFP. So, parang ongoing yung program namin sa mga different schools kasi we create or we form anak OFW organizations in the different schools, especially in parochial schools. And then, pinipresent namin sa mga guidance counselors yung template on how to do the formation. So, and then at the end of the school year, sabi namin, baka hindi lang parang we evaluate the program, but we also recognize yung improvement ng mga bata. And that's, nag-start kami nung mga ilang provinces lang ang mga nagsimula noon. So sabi, is Luzon-wide muna. So parang we have Batangas, Pampanga, Nueva Vizcaya, and La Union na nag-start na sumali din sa Gawad Anak OFW namin noon, TOSDOSA Awards. And then, for the first 6 years, 2008, 9, 10, 11, 12, 13. So hanggang 2014 ay Luzon-wide lang siya. And then later, na-realize ng office na gawin siyang national search. And then in 2016, naging national search na siya. Wow. So and then dumami na rin yung mga probinsya sumasali. Opo. Nakaka-inspire naman yung paglaki ng programa, sir, Yeah. no? Na nag-start lang sa pag-acknowledge nyo na kailangan nating mas i-empower, mas palakasin yung positive narrative about OFW families, specifically their children, sir, no? Bakit po OFW, sir, naging malapit sa puso nyo? Galing po ba kayo sa pamilya ng OFW or ano po yung story behind it, Oo, sir? yun nga, hindi ako anak ng OFW, hindi rin kami pamilyang OFW, pero marami kaming kamag-anak. Yung tatay ko muntikan na daw mag-abroad nung panahon ng araw, pero buti nila pinigilan ng nanay ko. So, pero marami kaming kamag-anak na naging OFW, pero kasi yung passion ng ginagawa ko ay nagsisimula ako sa non-government organization talaga. And then, yung mga sectoral concerns and needs, and then dito, napasok nga ako sa Catholic Bishops Conference at ito yung sector na ibinigay sa akin. And then, yun nga, pag-develop kasi ng mga programs sa sectors, dapat talaga, mo siya, i-embrace mo. So, Yes, hindi sir. ka lang nag-work, but then at the same time, you embrace the sector, at pinag-aaralan mo yung sector nila para mas maintindihan mo lalo. So, yun yung ginawa namin sa mga anak OFW is, intindihin mo,
yung mga kabataan ngayon. So kahit yung mga kabataan ngayon, dapat kung yan ang sector mo, dapat alamin mo yung totoong kalagayan nila. So hindi ka nag-filter. naging advocacy mo na yan, sir. Yeah, oo. Not only part of my job but also naging advocacy na rin at naging passion na rin of helping young generation kasi nakikita natin yung mga different issues and concerns ng mga young generation until now. Ako, sir, ma-share ko lang, naging OFW din yung father ko for a time nung elementary ako. And it's really hard, very challenging kasi syempre kasi 7 kami magkakapatid, sir, eh. So, yung talagang sakripisyo ng nanay ko and yung, syempre, yung relationship din with my father na OFW, paalis-alis, a few weeks lang here and then a few months abroad. So, it's really very challenging and maganda nga na makita ng mga OFW families na may mga gantong organisasyon who really aim to highlight these OFW families and talagang mas pinapagyaman, mas binibigyan ng spotlight yung achievements ng pamilya, sir. At yun naman talaga ang sinasabi din at yun yung gusto ng mga magulang na OFW na matulungan yung kanilang mga anak. Kasi nga in their absence, para inisip nila, kaya ine-enroll nila sa mga mahusay na school para matulungan pero minsan na di-disappoint sila. Ba't ganun? Binigay na namin lahat, ba't ganun pa rin yung situation? So parang kami naman, nakita namin talagang kailangan na may ganung mentoring. So parang it's helping the OFWs overseas, especially seafarers, na yung mga anak nila ay mayroong kaagapay sila, nagabayan sila. Opo. So, at yun yung masasabing successful indicators na rin ng mga OFWs kapag naging successful yung mga anak nila. Yes, sir. Talagang, di ba, yan ang pride nila eh. Kapag nga nakakamit kami, nag-guest kami dito minsan ng mga seafarer na nakakatuwa yung mga anak nila na naging doktor na sobrang successful mga anak nila. Iba yung joy, iba yung aura nila, sir. Parang yun yung kanilang pride na nag-pay off na lahat ng sakripisyo ko. Ang kagandahan dito sa award namin ay hindi lang siya parang we just do the award every year. So we mentor the awardees. So from batch 1 until now, so we have the links to them. So these are high school students at alam namin ang development na nangyari sa kanila until now. So parang that's the good indicator na parang pwede namin sabihin na naging successful yung initiative namin ito and helping also the parents nila na naging na para nakita ng mga magulang naging effective yung ginagawa namin kasi naging successful yung mga anak nila. And itong mga batang to ay sila yung nagbibigay ng inspiration din sa mga fellow anak OFW. Kasi sa school, so parang nakita namin na nagkakaroon ng interest at challenge yung mga hindi napipili ng school na ipanlaban. So parang sabi nila, next year, gagalingan ko para ako naman ang re-represent ng school. Naging domino effect na, parang nagpe-pay it forward na, nagiging inspirasyon din sila ng ibang bata na ang ganda na naging effect sa community. And ang sir, napaka-powerful ng story nyo. Kasi nag-start kayo sa maliit na saklaw na lugar, tapos naging Luzon, tapos ngayon nationwide na, sir. Actually, yung mga medal nga, binibili lang namin sa Recto dati. Talaga, kasi sir? Just simply, ganun lang, just to recognize. Wala kami mga, katulad ngayon, maraming sponsors, maraming nagbibigay ng prizes. Pero until na, sabi namin, mukhang tumatagal. So, gawa na natin ng official logo. So, kaya nagkaroon kami ng parang the medal itself ay represents the award. So, kaya nga yung mga nauna naming batch, pag ini-invite namin for the awarding rights, kasi we also invite the alumni to be present. At sabi nila, baka pwedeng bigyan sila ng original logo. Parang, lume-level up na. Kasi hindi namin akalaing aabot ito ng 15th year. At 15 years. That's a great milestone, sir. Congratulations. And then yung mga bata, yung mga awardees namin, sila rin yung nagme-message sa amin. Kasi sometimes yung iba wala na kaming connection eh. So yung mga ilan lang na may connection pa kami and then nagme-message sila, Sir, ako po yung batch ganito. So very thankful po ako naging ganito ako at nasama ako as one of the awardees. At sabi nila, sa ngayon po ako ay doctor na. So may mga ganon. So, may mga ganong stories. Success stories. Kasi from batch 1, so that was 2008 until now 2015. So nakakonect kami. That's why nung last April 10, yung isa sa guest namin as alumni ay yung batch 1 president. Wow. Kasi every year, sa bawat awards, nag-e-elect sila ng batch president. And the batch president is responsible to coordinate among themselves. So may leadership aspect nila, din palang ganon na dinidevelop. Yes. And then nakakatuwa, we have the batch 2
na yung top 10 namin, yung 10 outstanding, sila ngayon ay lahat ay doctors. Wow. Yes. Wow, that's a huge achievement, sir, no, ng TOS-DOSA Awards. Talagang naghuhulma kayo ng mga future leaders in different industries. At saka medical field, napaka ano po niyan sa lipunan natin. They are into different fields, different professions, successful sila until now. So, parang sila nga nagka-clamor na magkaroon na ng reunion ang lahat ng batches. Ang saya nun. Yes. 15 years, grabe. Mahigit isang dekada na. Every year we have 20 finalists. So that's, kung 15 years, almost nasa 250 na siguro lahat ng alumni. Yan yung mga pumasok sa amin as one of the finalists. But then there are local selections na ginawa and then local winners. All in all, pwede namin sabihin, madami na rin kaming natulungan ng mga anak OFW na naging maganda yung kanilang mga na-achieve sa buhay na from their elementary to high school and then nung nag-college at nagkaroon ng jobs, maganda talaga naging result sa kanila. At bumabalik sila sa amin. Bumabalik at nagbibigay pugay at nagpe-pay forward para mas marami pa yung ma-inspire nila. Okay. So sir, ano ba yung mga katangian o tagumpay na hinahanap nyo sa mga kabataang nominated po para sa TOS-DOSA Awards? At paano po isinasagawa yung process ng pagpili po, pag-qualify ng mga finalists, at saka marami po ba tayong mga finalists ng mga anak ng seafarers? Very holistic yung pag-search namin. So, yung criteria namin na ginawa 2008 ay hindi na bago. So, parang ibig sabihin, pinag-aralan namin kung paano i-compute yung scores. So, hindi lang po in-evaluate based on the criteria because we have the computation based on their achievement. So, 10% is the personality. They have to write their own story. So, parang that's autobiography. So, we have to score them how to write. Paano nila sinulat yung buhay nila. So that's why we have the data na yung mga sinulat na noon. At minsan pinapabasa namin, ito yung sinulat mo noon. Ganito pa rin ba? So, yun, that's 10%. Interesting. 10%. And then the leadership qualities nila, that's 35%. So, tinitingnan namin kung ano yung mga organizational involvement nila sa school up to the national level kasi pinipresent nila yon. So, that's 35%. And then the academics ay 35%. So, 20% ay based on the grades nila and performance sa school and 15% yung kanilang extracurricular involvement like quiz contest and other competitions na pinapakita nila sa amin. And then the 20% is the social civic. So ano naman yung kanyang community involvement, outreach activity. So pinapakita yun lahat. So pinapadala nila sa amin yung portfolio. Okay. The portfolio content based on the criteria, that's a total of 60% equivalent yung the whole portfolio. And then the 40% ay dun sa final interview pag sila ay napili as one of the finalists. So nagkakaroon ng mga local selections muna. Pero making sure ng school mismo nag-endorse at school mismo ang pipili ng kanilang entry kasi syempre minsan pride and honor of the school So hindi pwedeng yung parang ikaw gusto mo ay sasali ka na, hindi pwede. So you have to get the permission of the school, na ikaw ang official representative. So pag nalaman nilang may ganon pala, they have to pre-qualify sa school kung sino ang official representative. At yun ang pinapadala sa local elimination and then up to the national level. Very competitive pala siya, sir. Hindi ka basta-basta pwedeng, kaya sabi natin, excellent student talaga. But nakikita din namin kasi hindi naman ibig sabihin lahat ng mga to yayaman So kinikater namin in different types of schools, private schools, public schools, pwede siya. Very competitive pala yung selection nyo, sir, no? Tapos meron po ba yung part na parang thesis or panel na may kailangan silang saguting questions? Or may ganong interview po ba kayo? Or purely yung kanilang portfolio po yung basis nung inyong... Pag napili sila as one of the finalists, so more or less 20 finalists yung lagi namin kinukuha. Eto lang year na nag-25 kami kasi para ang dami magagaling. So, yung 20 finalists ay pinapapunta namin lahat sa Manila. Hindi sila magkakakilala. And then, for example, today is the awarding day. In the morning, yun yung final interview. And then they have to face the panel of judges. Okay. Okay, they are going to be interviewed by the board of judges. And that's 40%.
para i-add okay. add on namin doon sa 60%. On the day. Yeah, on the day. Grabe paling, I can just imagine the behind the scenes, sir. Yeah. Kasi mabilisan yung Oo. nyo, assessment pero nyo. prior to the final interview, ina-assemble muna namin lahat ng finalists. So they have to introduce themselves, magpapakilala may sila. So kaharap ng mga judge ay yung mga kasama nilang coaches, yung mga parents. So nakikita nila kung yung parang, alam mo, very competitive talaga at the beginning. Kasi they have to introduce themselves, pakilala nila kung sino sila. So sabi ko, very short lang kasi baka hindi nyo na magamit yan sa final interview. Kasi you have to, kilalanin nyo yung mga kasama nyo as your fellow finalist para i-elect natin ng batch president. Doon sa yes. Okay. And then sa election pa lang, alam mo na kung sino yung parang paano yung nomination for the batch president. Sometimes nagkakahiyaan kung sino yung elect nila as batch president. Pero sometimes may time kami na very competitive kasi merong candidate talaga na nagsabing, I nominate myself. Ay, may ganon. Yan. Talagang lumalabas yung pagiging competitive ng mga bata. Pero at the end of the introduction nila, so sabi namin, feel talaga namin yung competition. Pero pagkatapos ng interview, dahil first time nila magkakakilala from different places, na-establish nila yung parang camaraderie and friendship agad. So, nagkikwentuhan sila while having the interview and sabi ko, mag-usap kayo. And then, eto nga last batch namin, sabi ko, nabasa ko dun sa profile, maraming mga magagaling in terms of arts and meron kaming violinist, ang galing niya. Wow. So, sabi ko, first time namin gagawin, mag-compose kayo o mag-create kayo ng isang song production, tapos i-present nyo at the end of the awarding ceremony kasi parang that's your song number. So parang group output, final output. Yes, natuwa naman kami at naging maganda yung result. So in the morning, lahat sila naka-school uniform. So, yung the pride of the school na kung saan sila na. Diversity talaga. Yes. And then, pagdating by around 12, tapos na lahat yon. So, we will do na the awarding ceremony by 2 o'clock. So, they have to change their, suot. And then, yun. That's, hindi pa nila alam kung sinong winners by that time. So these are 20 surprise finalists. Talaga. Yes, kasama lahat sila doon sa awarding rights and then doon namin i-announce kung sino yung top 10. Yan. So, kaya Nice very naman. exciting. And ang maganda doon sa awarding rights namin, pero ini-inform namin sa kanila na whoever will be the top 1, siya yung magdi-deliver ng closing remarks or the closing message. So lahat sila may prepared. I don't know. Pero that's impromptu. Kasi, Impromptu. Kasi Okay. hindi naman nila alam kung sino yung top 1 eh. And then, yun, ang nakakatuwa lang kasi the final message ay very touching. So, natutuwa yung mga audience kasi parang hindi dahil top 1 siya kasi pare-pareho naman equal footing, tos dosa 10 outstanding. Pero the honor to be the top 1 ay iba yon. So, kaya, ang nakakatuwa lang, even if they're not winners, kasi di ba 20 finalists, meron talagang hindi masasama. Pero, yun, nagkikreate agad sila ng GC, nagko-communicate agad. At sa lahat ng GC, dapat kasama ako. It's a very holistic and enriching experience, I can just imagine, for every participant, sir. Gaya nga ng sabi nyo, kahit hindi siya manalo, I'm sure the experience itself is, very, helpful na, no, sa pag-build ng future, pag-pave ng way forward, no? Yes. Kasi mabibuild yung character and yung network na nabibuild nila. Kasi lahat naman sila, I'm sure, driven, no, to lead a successful life after their TOS-DOSA award participation. Just to recall lang yung mga alumni, nakakatuwa lang din kasi nagkakaroon sila ng connections. Kaya minsan sabi nila, gusto nila magkaroon ng alumni gathering, lahat ng batches. Kasi baka yung iba nga daw, mga in higher position na sa different fields. Diba? Nila. Network building. Gusto na, It's awarded ka very din. good, sir. And alam nyo na yung roots nyo, you're grounded on the same values, the same experiences. And pare-pareho silang OFW, anak OFW. Yun That's yung the nagbabind experience. sa kanila. At ang nakakatuwa lang, hindi lang doon sa awards, sa TOS-DOSA awards, kasi because of the program namin na ginagawa sa mga schools, during graduation rites, recognition day, binibigyan ng special mention, special attention, na kung ikaw ay anak OFW na nagbigay ka ng honor sa school or you have that excellence, ay nire-recognize ka at may special citation ka sa school. Wow.
So parang dati, 'di ba, parang pag OFW ka or OFW family ka, a-attend ka na lang for the graduation, manonood ka na lang. Pero nagugulat yung iba kasi may special citation na mini-mention on stage for that award and honor. Which they rightly deserve, sir. Yes, Kasi oo. hindi madali na maging bahagi ng isang OFW family, 'di ba? Alam naman natin yung mga challenges and to go through that with flying colors. Talagang they deserve an extra credit. Yes. No, sir? For the sacrifices and for really fighting through the challenges, no, in their lives just to be able to graduate with the flying colors nga, ika nga. Yung mga sir. parents din na uma-attend doon at nalalaman yung awards, very touching yung mga messages kasi parang first time to hear that na mayroon palang award sa mga anak OFW. Wala talaga kasi. So wala akong nalalaman na so far nagbibigay ng honor or parang recognition sa mga anak Sa mga OFW. anak. Even at the school level. Unless kung ikaw ay top honors, pero even you are contender for valedictorian, salutatorian, hindi naman i-mention na anak OFW ka. Yes. 'Di ba? So, So, ayan, magandang parang initiative talaga, sir. oo. And then isang tulong na rin nakikita namin sa mga anak OFW ay sa mga OFW families yung pwede siyang indicators na successful yung pagkakaroon mo ng magandang reintegration kung pagbalik mo successful yung mga anak mo. Yes. Na minsan nakakalimutan isama sa reintegration program ng ang anak OFW ay can be part and that contribute also for the reintegration initiative na Ayan, sir. ina-advocate natin. Sa mga kaibigan natin sa Department of Migrant Workers. Yeah. Hindi, sir, kasi pinapalakas ng DMW yung reintegration program for Actually, our nakausap ko na nga yung taga OFW. NRCO. One time, nag-call siya sa akin and sabi niya ay, sabi ko, yes ma'am, dapat talaga sinasama natin yung mga bata sa process. Kasi hindi kasi magiging successful pa rin kahit anong effort ng OFW overseas. Pero pagbalik niya, hindi successful yung anak niya. So, parang pwede ding sabihin na failure yung reintegration niya. Kasi hindi successful yung bata. Or madi-discourage. May Madi-discourage ganong, siya. ano. Pero, sabi ko sa kanila, dapat isama natin ito. And that's why, they're now connecting with us paano mai-involve yung anak OFW on the process ng giving the reintegration, parang isang maayos na reintegration program. Tama yun, sir. Kasi pag sinabing reintegration program, usually, di ba, mga livelihood programs for, maganda rin na merong aspeto, no? Merong, para benefits din for the children. Yes, Diba? oo. Yan, sir. Thank you very much. Sir, bilang panghuli na lang, sir, ano pong mensahe ninyo sa mga Pilipinong mandaragat, and not just Pilipinong mandaragat, yung mga overseas Filipino workers, parents natin, na patuloy po na nagsisika para sa kinabukasan ng kanilang mga anak? Rest assured that our organization will do our best na tulungan yung mga anak nila. And by the way, I have to mention that this 15th Gawad Anak OFW, we have 11 anak seafarers. Wow. And then parang nakapasok sila as one of the finalists and 2 made it in the top 10. Wow. So, ang gusto ko lang sabihin, rest assured that we will be doing our best para matulungan yung mga anak nila para makatulong din doon sa kanilang pagbabalik ng maayos dito sa Pilipinas. Ayan, sir. Maraming salamat salamat po po sa inyong nakakataba ng puso, sir. Yung gantong mga initiatives nakikita natin na very successful and talaga pong nakakatulong para i-lift up yung mga seafarer families, mga OFW families po natin. Lalo't alam po natin na they comprise, no, a really huge chunk of our workforce. And ito po yung isa sa mga pagkakataon na nabibigyan ng highlight yung kanilang mga achievements, no? Hindi lang para sa sarili nila, pero lalo na po para sa pamilya nila. And by the way, the top one of the elementary division ay anak ng seafarer. Talaga, sir. Yes. Diba? Nakakatuwa naman yan. O para sa mga viewers natin na ngayon pa lang naririnig yung tungkol sa TOSDOSA Awards, maybe you can coordinate with your schools para sumama sa next edition sa 16th year ng TOSDOSA Awards. Ayan, again, congratulations po, Sir Edmund, sa 15 years po ng TOSDOSA Awards. And makakaasa po kayo na ang AMOSUP nandito po to support this very important initiative for our OFW families, including our seafarer families. Ayan. So,
Maraming salamat po sa isa na namang episode ng Alagang Amo Soup. On your screens, nandiyan naman po ang mga detalye ng Amo Soup Contact Center para pa rin po sa mga service units ng ating union. Yan, para sa mga members at dependents natin, kabilang na may mga pamilya po ng mga seafarers natin. Andiyan po ang telephone, mobile numbers. Paalala lamang po para sa calls lamang po yung mga numero na yan nakikita nyo sa inyong mga screens. Meron din po tayong Amo Soup Official Facebook page and Amo Soup Official Facebook group and YouTube channel kung saan po natin ibabahagi rin itong episode ng Alagang Amo Soup kasama si Mr. Edmond no, tungkol sa TOSDOSA Awards. Para po sa mas marami pang impormasyon tungkol sa mga service units, mga programs po and events ng Amo Soup, punta lamang po kayo sa www.amosoup.org. Sa gitna po ng patuloy na tensyon sa Middle East, meron din po tayong nakatalagang Amo Soup Help Desk para sa inyo. Maaari po kayong makipag-ugnayan sa helpdesk@amosoup.org para sa anumang katanungan o tulong na inyong kailangan. Katuwang din po natin ang Department of Migrant Workers o DMW at ang International Transport Workers Federation o ITF upang tiyakin ang kaligtasan, kapakanan at karapatan ng bawat Pilipinong mandaragat. Para sa agarang tulong at komunikasyon, nasa inyong mga screens po ang kanilang mga contact details. Andiyan po ang Kumusta Kabayan ng DMW, email, Viber, WhatsApp numbers, at ang ITF Seafarer Support email naman po ng International Transport Workers Federation at ng ITF Manila Inspector po natin, si Chief Engineer Arvin Peralta. Ayan, muli maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Salamat sa mga kasama natin sa Radyo Pilipinas na si Ms. Susan Aizon, Milo Jonela, Jay Arevalo, Hero Lucero, Erwin Peñano, Jerome Toledo, Justine Osayas, at ang ating Kaamo Soup na si Lara San Juan. Maraming salamat po, Mr. Edmond Ruga, sa inyong pakikiisa sa aming programa at sa pagbabahagi ng inyong oras at dedikasyon sa patuloy na pagkilala at pagbibigay inspirasyon sa mga anak ng ating mga OFWs at Pilipinong mandaragat. At sa ating mga tagapakinig, ang mga kwento ng tagumpay ng mga kabataang ito ay patunay na sa tulong ng suporta at gabay ng pamilya, kayang maabot ng ating mga anak ang kanilang mga pangarap. Muli, congratulations po sa lahat ng finalists at awardees ng ika-15 Gawad Anak OFW TOSDOSA Awards. Patuloy ninyong abutin ang inyong mga pangarap at maging inspirasyon sa kapwa ninyong kabataan. Pagbati rin po ulit sa lahat ng mga miyembro at dependents ng Amo Soup na siyang inspirasyon ng lahat ng mga programa at serbisyo ng ating union. Atin din pong subaybayan ang programang Alagang Amo Soup sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738 kHz tuwing linggo, alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi. Ako po si Camille Simbulan at ito po ang Alagang Amo Soup. All aboard sa talakayan. Palalimin pa ang inyong kaalaman. Alagang Amo Soup. Dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.